Hallelujah! Magandang umaga sa ating lahat, kapamilya. To God be all the glory. Muli na naman na magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon na kayo ay makasalamuha sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. And today po ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang patungkol po sa untold story. Hallelujah! Alam niyo po mga kaibigan na ating pong kasama ngayon, nandyan po na nakasali po dito po sa platform na Bible study po natin. Bawat isa po sa atin ay may story po, may untold story po tayo. Okay? So even in the Bible also there is a person na siya po ay actually hindi po nababanggit ang kanyang story hindi nababanggit ang kanyang story. Is a Bible character na meron ding mahalaga meron po siyang mahalaga din na unforgettable, and in fact contribution din sa history o kung paano po kumilos ang ating pong Panginoon. At ang pangalan nito, hindi ko na po patatagalin. Ang pangalan po niya, I want to introduce us about Hagar. Hallelujah. Who is Hagar? Si Hagar po, as what I have told a while ago, na hindi po nababanggit ang kanyang pangalan. Bakit kanyo? Dahil si Hagar po ay katulad po natin na isa din na meron po ding, let's just say na he's para lang, hindi niya kilala ang Panginoon And then, ganun pa na nagkaroon lamang po ng pitak si Hagar or story si Hagar noong siya po ay prutas po ng impatient niya. Si Hagar po ay umentrada sa story niya, sa istorya ng Biblia dahil po sa impatient ni Sarah na gustong niya talaga na magkaroon sila ng anak. And so who is Hagar? Siya po ay ang kanyang katulong. Siya po ay a little background lamang po who is Hagar. And then, siya po ay katulong ni Sarah. And then, siya po ay hinimok ni Sarah to do things. To do things na ang alam ni Sarah ay para sa kanila. Pero it's not the plan of God. Pero magkaganon man, nagkaroon po ng itong si Hagar ay nagkaroon po ng favor. God favored her dahil din sa kanya pong pagsunod sa instruction. Nung siya po ay pinaalis ni Sarah dahil sa kanyang dahil nga po sa ginawa niya na hindi nagustuhan ni Sarah, nagiging mataas na siya kay Sarah, nagmataas siya kay Sarah na siya yung boss niya, ay pinalayas ni Sarah. But along sa kanyang pagtakas mga kapatid po ay na-meet niya. Siya po ay kinausap o minit ng Panginoong Diyos. Sa kanyang pagtakas ay he was given an instruction. Siya po ay binigyan ng instruction na bumalik kay Sarah at magpasakop muli. So makita natin dito mga kapatid na maganda po na kung tayo po ay may ginawa, kung tayo may ginawang pagkakamali, and then tayo po ay mabibigyan din kung tayo nakarealize at mabigyan din ng instruction kung ano yung tama po natin gawin. And then kung susundin natin, magkakaroon tayo ng favor. Dahil lahat po tayo, mga kaibigan, meron po tayong lahat po tayo ay may, before the eyes of God po ay hindi po tayo perfect. We all need, lahat po tayo ay nangangailangan po ng favor ng Panginoon. And we just praise God because His favor is all available to those who humble themselves to the Lord. To those humble themselves. Yung mga magpakumbaba, kung tayo pa ay magpakumbaba sa Panginoon, meron pong favor na ipibigay ng Panginoon. So katulad po nitong ibabahagi ko sa iyo na untold story untold story in the Bible na si Hagar na po. So ano ang nangyari mga
kapatid, doon, yan, kinatagpo ng Panginoon ni Hagar ang Panginoon. At sabi niya sa verse 13, she gave this name to the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." For she said, "I have now seen the one who sees me." Oh, you see? Sabi ni Hagar na kinausap siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Hagar, "Saan ka galing, Hagar? Anong nangyayari sa'yo?" And then sabi ni Hagar, "Ako po ay tumakas dahil sa ginawa ko sa aking boss." And then sabi ng Panginoon na bumalik ka at ikaw ay magpasakop at ikaw ay aking pagpapalain. So ang ginawa ni Hagar, sabi niya, ay nakita ko na ang Diyos na nakakakita sa akin. So sa ating pong lahat, mga kaibigan, that is how, dapat ganun tayo. Si Hagar talagang hindi niya kilala ang Panginoon. But when he met and he received the word of God, alam niya na ang nagmumusap sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoon na buhay. Panginoon na buhay dahil nag-speak ng favor. Pagpalain kita, sabi niya. Okay? Para hindi ninyo, nasa verse 11. The angel of the Lord also said to her, "You are now pregnant and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard your misery." Sabi ng Panginoon sa kanya. Napakinggan, alam ng Panginoon ang misery mo. Alam ng Panginoon ang iyong kalagayan na siya tinatakas, tinatakyas, gano'n. And then sabi ng Panginoon, bumalik ka. And I will bless you. Tinanong siya ng angel, hallelujah. I will bless you, sabi niya. Ismael, dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Amen? So lahat po tayo, mga kapatid. So mapalad po ang magtiis, mga kaibigan. Lahat po tayo, mga kaibigan, sabi ko na meron po tayong kanya-kanyang story, and let us make that story a good lesson. Let us make that story a teacher to our lives. At magiging teacher ang story natin, experience natin sa ika nga nila na ang experience is the good teacher. Ang karanasan ay ang teacher. So yung story po natin, karanasan po natin, magkakaroon yan ng kabuluhan kung ating pong pakikinggan ang consequences. Hallelujah! Kung makarealize tayo, bumangon tayo muli, at tayo po, hanapin natin po ang mukha ng Panginoong Diyos, at hayaan po natin na siya ang humilos sa ating buhay. Katulad po ni Hagar. Okay? At kung puntahan natin po ang sinabi pa ng Panginoon doon sa John chapter 15 verse 13 kung kasi, wala na po tayong hanapin or wala na po tayong mahanap na istorya or isang kaibigan na mag-alay po ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito din po, mga kapatid, ay istorya ng ating pong Panginoong Yesus. Alam po ninyo, mga kaibigan, yung kahoy, yung Mount Golgotha, let's go to Mount Golgotha. Nagkaroon ng story, a living story of Mount Golgotha mula nung ang naipako o ang ipinako nila dyan sa lugar ng Mount Golgotha ay ang walang kasalanan or ang ating pong Panginoong Yesus. Ang Mount Golgotha, mga kapatid, ay ang istorya po ng Mount Golgotha ay wala lang. Actually, hindi maganda. Dahil doon nila inilalagay yung mga criminals, mga kapatid. At yung kahoy, wala din istorya noon kasi kahoy lang yun, yung cross niya, kahoy lang yun. Pero nagkaroon ng story, nagkaroon ng live, nagkaroon ng makabuluhang istorya, nagiging buhay na istorya, yung cross, noong ang naipako ay ang ating pong Panginoong Yesus. Bakit kanyo? Dahil ang ating pong Panginoong Yesus, ang pagkapako ng ating pong Panginoong Yesus ay hindi po sa kanya pong kasalanan, bagkus sa kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan ng lahat. Amen? So, the crucifixion of our Lord Jesus is not for Himself, but for us. So dito po nakikita natin, mga kaibigan, na ang pagmamahal na po ng ating pong Panginoong Diyos sa atin po ay tunay na dakila. He lavished us. Tayo po ay kanyang minahal.
kung sino tayo, hindi po kung ano po yung status natin, hindi po kung ano yung meron tayo, bagkus minahal tayo ng ating pong Panginoong Yesus dahil tayo po ay kanyang nilalang. Taos puso, galing po iyan sa kanyang puso na tayo ay mahalin niya despite of everything. So habang may hininga pa po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na meron pong pag-asa na managsisi sa ating pong kasalanan, the love of God is very open. Because yan po ang dahilan na ang ating pong Panginoong Yesus ay naipako. Hallelujah! Amen po ba? At isa nga po, mga kapatid, even at the crucifixion, there is one soul, there is salvation. Bakit kanyo ulit, mga kaibigan? Dahil yung kriminal na nandoon sa left side niya, ay nagsisi siya pagkatapos na sinabihan niya, ay mahiya ka, tayong dalawa, nandito tayo, naipako dahil sa kasalanan natin. Pero itong isa na nasa gitna natin, wala siyang kasalanan, bagkus na ipako siya. At gumaling siya kay Jesus, sabi niya, Lord, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw na ay nasa iyong kaharian. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? At the cross na silang tatlo ay naka-crucifix, nakapako, sabi ng Panginoong Jesus sa kanila. Dahil sa kanya, sinasabi ko, ngayon pa lang kasama na kita sa aking kaharian. Amen? So you see how salvation works. That even at the last minute, even at the last breath, mga kaibigan, mga kapatid, nandyan po ang pagliligtas ng Panginoon. All available. Lamang tayo po ay handang mag-surrender sa ating pong buhay. Amen? So, habang nag-i-enjoy pa tayo, habang meron pa po tayong hininga, mga kapatid, huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa ating pong Panginoon Diyos. Dahil siya po, mga kapatid, ang pwede kong makaliligtas po sa atin. At ngayon, kung pinaniwalaan natin, kung tanggap natin, ito ang ating pong gagawin, our counterpart. Let us go to Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan mayroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Remember itong word na sikapin. Okay, sikapin. So, ibig sabihin, there are all obstacles, marami pong testing, marami pong mga challenges sa ating pong pagsunod kay Kristo bilang mananampalataya. Pero sabi ng Panginoong Yesus, sikapin natin. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon sa ating ngayon, lahat na nakikinig, na kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng challenges sa ating pagsunod. Dahil sa oras, yung minuto, right at the very moment, the very hour, o yung oras at araw na pinanindigan mo o nag-decide ka na, I will follow you, Lord Jesus, nandyan na po yung challenge. Nandyan na yun yung mga bagay-bagay na pwedeng kikitil sa iyong desisyon na susunod kay Kristo. Nandyan na yun yung pagkadismaya, nandyan na yung pagka-impatient, nandyan na lahat niya. Pero sabi ng Panginoon, sikapin natin na makamtan ang mga bagay na nasa langit. Ano ang mga bagay na nasa langit? Yan po yung pagkahambal or pagsuko ng buhay po natin sa Panginoon. Yan po yung ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Sumunod tayo sa kanyang patakaran. Sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon na pagbabago. Sikapin natin na ang salita niya na ating kung napapakinggan at nababasa, sikapin natin na i-apply sa ating buhay. Verse 2, doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Ano nga ba kasi ang nasa langit? Nandyan ang ating pong Panginoong Yesus, nandyan ang ating pong Savior. Sa langit, mga kapatid, nandyan ang saya. Sa langit, nandyan ang Panginoon natin na nagbibigay ng buhay. Nandyan ang pagpupuri, mga kapatid, non-stop pagpupuri sa Panginoon. Kapiling na natin ang Diyos. Wala na pong sakit, wala na pong kapigatian, wala na pong kabigatan niya. Everything is there because kasama natin ang Diyos. Kaya ituon natin sa Kanya. Habang tayo po ay nabubuhay, naglilingkod dito sa lupa, pag meron na pong challenges na, wala, huminto ka na, wala, hindi sinasagot na, hindi nasasagot, hindi napapaninggan ang panalangin mo. Ituloy mo ang buhay. Walang
Yung mga gano'n na inaano ng kaaway, ng negatibong, ay huwag kapatid. Ituon natin na someday makakasakin ang Panginoon. The proper day, the proper time will come, makasama natin ang Panginoon. Okay, and verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen. Ano yung namatay? Our old self, our unbelieving self niya, yung hindi naniniwala, na naniniwala lamang po sa ating pong kakayahan. Ngayon na nakasama natin ang Panginoon, let the Lord be the Lord of our lives. Let the Lord be the Lord of our decision. Let the Lord be the Lord of our everything na gagawin. Amen. Hallelujah. So mga kaibigan, tuloy lamang po natin na maglingkod sa ating Panginoon, manampalataya, at patuloy na umasa that in proper time, bawat isa po sa atin talaga may proper time ang Panginoon sa atin. Yung status natin, kalagayan natin, may proper time na Panginoon ay kumilos sa buhay natin. So let us all wait for that proper time. Each of us, mga kapatid. So to God be all the glory. God bless everybody. At sana po tayo po ay nakapag-iwan na naman sa bawat isa ng ating pong pagmuni-munihan, pagmulay-mulayan. Kung tayo po ay nakaupo, may pag-asa sa Diyos. Amen? Kasamahan niyo ako sa maikling panalangin. Salamat Panginoon, salamat O Lord God sa iyong pong pangako. Salamat O Lord God dahil alam po namin ikaw ang Diyos na buhay. Kung paano mo nakita si Hagar at kung paano niya naisambit na nakita ko na ang Diyos na nakakakita sa akin. Ganon din po Panginoon ang gawin ninyo sa bawat isa po sa amin. Salamat sa buhay ng aming pong mga kapamilya, ang aming pong mga kaibigan na PDL. Salamat sa buhay po nila. Patuloy ninyo po O Lord God na pamunahan at bigyan ng pag-asa ang bawat isa. Salamat din sa buhay ng mga jail officers, sa mga sa mga wardens, O Lord God. Thank you also for their patience. Thank you for their love, O Lord. Thank you for their care, O Lord God, to the PDLs. Bawat isa po sa amin na nakalahok sa Bible study nito, O Lord, pagpalain niyo po. In the mighty name of Jesus, all this we ask. Amen. To God be all the glory.